Wala na ang anyansya si Marcos at Duterte. Ito ang muno ng pagbibitaw si Vice President Sara Duterte sa kabinete ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ayon sa political analyst. Obviously parang malinaw na lahat na hindi talaga sila yung alyansa na binuo nila way back in 2022 during the elections ay hindi na nag-exist. So formally in-announce na ni VP Duterte through her resignation that she's no longer an ally of President Bongbong Marcos, along with the entire Duterte family. Ayon pa kay Coronasyon, posibleng magsimula ito, hindi magpanig ang mundo, panig ng kayado ng Pangulo sa Kongreso. Sa hinihiling confidential at intelligence ni VP Duterte para sa 2024 national budget, senyales din anya ang naging bahid si First Lady Sara Marcos na hindi nagustuhan na naging reaksyon sa Vice Presidente nang tawagin nama si Pangulong Rodrigo Duterte. Nagdawid sa droga ang Pangulo. Kamakaian, ipinagtanggol ni VP Duterte si Pastor Apollo Sikibuloy na tinutugis na yon ng mga otoridad dahil sa patong-patong na kaso. Hindi to nangyari overnight. Maraming mga signs na nakita natin para sabihin na probably or most likely itong feud na to between the two families would lead into the separation or end of the alliance, the political alliance between them. Ang pagtanggap ni Pangulong Marcos sa pagbibitaw ni VP Sara na isang indikasyon umano'y na maghihiwalay na ang landas ang mga Marcos at Duterte sa politika. Lines have been categorically drawn, so that is already a signal, for major political personalities and groups, to decide which line they will be with or which side they will be with. Ni-respect na naman si Senate President Jesus Escudero ay nagbibitiw si VP Duterte sa kabinete. Ayon sa kanya, nanti na inaasahan ito matapos ang pag-atake na kanyang ama at mga kapatid sa Pangulo. Umaasa naman si Senate Committee on Basic Education Chair Wing Gatchalian na pagtuloy-tuloy na pa rin ang programa sa DepEd ng bagong kahihim at mga bagong polisiya para sa sektor na edukasyon. I just hope na yung mga USECs na nandoon will stay the same dahil sila talaga yung workhorses, sila yung mga detalye, sila yung nasa field dahil magagaling sila at nabigyan na ng direksyon. At personally nakita ko yung inisyatibo ni VP Sara pagdating sa pag-aayos ng problema natin sa education sector natin. Umaasa naman si Senator Coco Pimentel na susunod na kalihim na Department of Education na may matagal ng karanasan at nakakalam na problema ng sektor na edukasyon. Ayon po sa Alliance of Concerned Teachers, kung sino man ang iagay na Pangulo, patuloy ang anya grupo na isusulong na ang kapatan at kapakalang na mga guro at estudyante na nanawagan sa Teachers Dignity Coalition sa Pangulo na piliin ang susunod ng kalihim ng DepEd na hindi politiko para hindi anya nadadamay sa politika sa sektor na edukasyon. Ako si Janel Sebastian, may panindigan, baitang totoo lamang.